It is better to live alone in the desert than with a quick-tempered wife who loves to argue. Proverbs 21:19. Mas mainam pa raw na mapag-isa sa ilang, sa kagubatan, sa disyerto, sa lugar na walang tao, kesa makipamahay sa isang asawang bungangera at mahilig makipagtalo. Proverbs 21:19. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, nagnag, ungot-ungot, walang katapusang bungangaan. Ating inspirasyon sa pag-aaral natin ngayon ay si Samson at ang kanyang lover na si Delilah. Na alam natin na si Samson ay napakalakas na tao, binigyan ng Diyos ng extraordinary strength. He is a hero of mythical proportions. Pero ang lihim daw ng kanyang lakas ay nasa kanyang mahabang buhok at sa kanyang pagiging Nazirite. Yung hindi siya umiinom ng alak at hindi siya gumagawa ng mga maraming bagay na ginagawa ng normal na tao kasi he was separated from the usual, the normal crowds at birth. In fact, before birth. Dahil siya ay merong misyon. Pero may weakness itong si Samson. Women. Siya ay maibigin sa mga kababaihan at ito ang naging dahilan na ang kanyang lihim ay mabunyag at ang kanyang lakas na mula sa Diyos ay mawala kahit man lang sumandali. Dahil kay Delilah. At siyempre dahil din kay Samson kasi pinayagan niya si Delilah. Nagnag, ungot-ungot. Samson's strength was his hair or in his hair. But Samson's weakness was his woman, Delilah. Samson loved Delilah. But Delilah betrayed that love, and Delilah made nag and ungot-ungot to destroy Samson. Judges 16:16-19. Araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Yung tanong siya ng tanong, anong secret ng strength mo? Anong secret ng strength mo? Kasi si Delilah ay binayaran ng mga kalaban ni Samson para alamin ang secret ng strength ni Samson at sabihin ito sa mga kalaban ni Samson. So ito namang Samson, walang kamalay-malay na taksil pala itong Delilah na ito. Siya pala ay pawala noong kalaban, hindi niya alam na pagtataksilan siya. Some women put their men under siege with non-stop nagging, asking, and ungot-ungot. And let's not forget, sometimes this is the reverse. It is the men who are the naggers. Men who are the bungangeros. Meron din ganon, mas marami lang nga karaniwan. Yung mga babae ang may ganitong uri ng katangian o kapintasan. He got so tired of her asking him about his secret that he felt like he was going to die. Some women have no idea, or some women actually know how nag-nag, ungot-ungot, torture men. At ginagamit nila yon as a weapon to get what they want. The tongue could be some women's lethal weapon of mass destruction. And let's just be repetitious and emphatic, some men's too. Hindi lang women ang guilty of nagging at ungot-ungot, kumisan ang mga lalaki naman. James 3:6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Yan ang comparison sa isang dilang masama ang bunga pagka ito ay pumipilantik na at tumitikwas-tikwas at nagsasalita. Ang malaimpyernong puso at isip ay magbubuga ng apoy sa bibig o sa pananalita, sa salita, sa words. So kung ang takbo ng utak ay malaimpyerno, kung ang laman ng puso ay malaimpyerno, lalabas ito sa bibig among many other outlets. At ito ay lalabas sa ungodly speech, sa nakakasira at nakakainis at nakamamatay na naging, ungot-ungot, o mga masasamang salita. Kaya sinabi na niya ang totoo. Dahil itong si Samson ay halos mamatay-matay sa kananag ni Delilah. Sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabata inilaan ako sa Diyos bilang isang Nazareo or Nazirite. Ni minsay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. So the man gave in at ibinunyag niya ang pinakamahalaga niyang lihim.
upang matigil na lang the woman's nagging, ungot-ungot, cry-cry, maktol-maktol, dabog-dabog, playing mute and deaf, yung hindi naman kikibo at hindi rin sasagot at hindi magsasalita at kunwari hindi ka nadidinig, or upang matigil na lang the woman's use and denial of her other lethal weapon, ang kanyang alindog. Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Filisteo or Philistines. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. So the woman used the man's words against the man and to her advantage. Ang salita ni Samson, ginamit niya laban kay Samson. Ang pagtatapat ni Samson, ginawa niyang panlaban kay Samson na siyang nagpalakas sa kanyang sariling interest. That's why wisdom says, it is better to live in a small corner of the roof than to share the house with a woman who is always arguing. Kumisan parang sexist itong remark na ito. Kumisan parang one way naman, parang unfair, pero napakalaki ng katotohanan nito. Although hindi laging totoo, hindi absolute, at hindi applicable sa lahat ng babae o lahat ng mag-asawa. Pero ito'y nandito sa Book of Proverbs, a book of wisdom, kasi may napakalaking katotohanan. Na talaga namang napakahirap na may kasama kang nagger, may kasama kang bungangero o bungangera, may kasama kang walang tigil ng kasasalita, kauungkat ng mga bagay, kasusumbat, katatanong, hindi ka na mapapakali hanggang minsan dapat hindi mo na sasabihin mo pa kasi nga ay napuno ka na, o kaya ay nalito ka na, o kaya pati ang mga mararahas na salita, pangit na salita na hindi mo naman gustong sabihin, nabibitawan dahil napoprovoke. Sabi ng Proverbs 21:19, it is better to live alone in the desert than with a quick-tempered wife who loves to argue. So ano ang mga lesson natin sa maikling episode na ito ng kasaysayan ni Samson at Delilah? Na ang mission ni Samson ay halos na abort, although later on, ituloy din niya at great cost to his own life. Pero dahil nagtiwala siya sa babae, at yung babae naman nakuha ang gusto niya, kangangak-ngak, kauungot, kadadada, hindi maganda ang bunga nito, lalo kung mayroong magandang samahan. Maganda pa naman sana ang samahan ni Samson at Delilah dahil mahal naman ni Samson si Delilah. Proverbs 4:24, keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. At yung perverse talk, yung corrupt talk, ay hindi lang using bad words. Yun ay talking with good words with bad intentions. Kumisan, ganyan nga ang diplomacy, di ba? Ang gaganda ng salita, pero sa ilalim, nagbabakbaka na pala kayo, nagpapatayan na kayo. So, ganun din yun. Perverse speech din yun. Corrupt talk din yun. Kahit na napakaganda mong magsalita, ang ganda-ganda ng korte ng mga words, pero yung pala masama ang intention. O kaya deceitful. Proverbs 12:13, evildoers are trapped by their sinful talk, and so the innocent escape trouble. How do the innocent escape trouble? They do not talk too much. Siyempre, the more words, the more mistakes. The less words, the less mistakes. Proverbs 20:19, avoid anyone who talks too much. And talking too much is not only regarding volume of words or dami ng salita. Kumisan din yung mga nararating na topic, yung mga naaabot ng conversation, sometimes mga private matter na, private space na, pumupunta pa rin din yung dila. So, kasama rin yun din sa talking too much. When you're talking too much to sleuth into a person's inner life or secret or private life. To talk too much is also to divulge people's secrets. Na hindi mo naman sariling sikreto, na-divulge mo na sa kasasabi mo na maraming salita. That is also talking too much. Ecclesiastes 5:3, many words mark the speech of a fool. Pagka ang tao ay matalino,
Hindi siya laging nagsasalita unless sure siya at unless speaker siya at imbitado siya mag-speak. Pag sobrang maraming salita, maraming dadal, maraming comments, lagi na lang merong something to say, that's daw the mark of a fool, according to Ecclesiastes 5:3. Psalm 37:30, the mouths of the righteous utter wisdom, and their tongues speak what is just. So pagka hindi just, hindi na lang sasabihin. Pagka hindi wise, kahit totoo, hindi na rin pinagsasasabi. Hindi lahat naman ng totoo sasabihin mo. Hindi naman pagsisinungaling yun. Kundi, hindi naman kailangan. Bakit kailangan mo pang sabihin? Sabi nga nila, speech is silver, silence is gold. Especially kung nag-aaway kayong mag-asawa, kayong magkapatid, kayong magkaibigan, kayong mga miyembro ng pamilya, magkakatrabaho, magkakaibigan, magkakapitbahay. Pag pareho kayong galit, speech is silver, silence is gold. Kasi pag pareho kayong galit, ang tendency, mali-mali ang masasabi nyo na pagsisisihan nyo later. Makakadamage kayo ng damdamin, makakasira kayo ng mga relasyon, makakagawa ng damage sa buhay. So dapat, pag nagalit ang tao, huwag na muna magsalita. I-express mo na lang yung galit mo another way at magsalita ka another time para meron ka ng control sa sarili. Ecclesiastes 31:7, there is a right time for everything, and everything on earth will happen at the right time. So may tamang panahon. Sabi, there is a time to be silent and a time to speak. Kumisan, pagod na pagod yung si husband, tanong ng tanong si wife, ayaw tumigil ng katatanong. Ang nagiging ending, away. Hindi na lang maghintay kung kailan nakapahinga na yung isa, kalmado na, at saka mag-usap. Yung pagpipilit at paggigiit na mag-usap, kahit wala sa panahon, ang nagiging bunga niya, 99% damage. Pagka sinabi ng isa na, saka na tayo mag-usap, kung hindi naman dahil nasusunog yung bahay o merong naghihingalo o ikakamatay, pwede naman talagang ipagpaliban eh. Pero hindi. A nagging wife or husband or anybody, a nagging anybody, will insist. Ngayon na, pag-usapan na natin ito, ano nagiging bunga? Nagkakaayos ba? No, nag-aaway lang. Lalo lang nagkakalayo. There's a time to be silent and there's a time to speak. There's a time to ask and there's a time to refrain from asking. Kahit sa samahan ng mag-asawa, ng magkapatid, ng magulang at anak, there is also such a thing as pakiramdam. Hindi lahat ng gusto mong itatanong mo with blatant words. Hindi lahat ng gusto mong malaman, i-extract mo through a question and answer forum. Hindi lahat ng gusto mong malaman, kailangan mong palabasin sa bibig niya. May mga bagay na makiramdam ka na lang. Merong nuance ang lahat ng bagay. Kasi marami mga bagay, they get vulgarized when verbalized. Pag dinaan na sa salita, pumapangit na. Kaya mas magandang pakiramdaman na lang. Hindi yung mainit ang ulo mo, may tanong ka o nagagalit ka at sa mga mag-asawa, nagsiselos ka o whatever, gusto mo nang itanong agad kasi nasa fighting mode ka. Pero maganda ba ang magiging bunga nun? Those who always want to win arguments usually lose the love or the loving. So pagka kayo ay magkaibigan, magkapatid, mag-asawa, whatever, laging ikaw ang panalo, laging ikaw ang you always out-talk the other one, laging ikaw ang mananalo sa discussion, sa argumento, panalo ka nga sa pagtatalo, pero ang talo mo ay ano? Nawawala ng pagmamahal sa iyo yung tinatalo mo lagi sa bunganga. Nababawasan ng pag-ibig, lumalayo ang loob. Hanggang one day, wala na, hindi ka na talaga mahal. Ayaw na ayaw ka nang makita, nandidiri na sa'yo, ina-allergic na sa'yo. Kasi inunti-unti mo siyang patayin sa maraming maliliit na bagay. Yung kasing nagnanag, hindi niya alam. Pagkanag niya, halimbawa, nagkaayos sila, balik uli sa dati ang lahat. No, hindi totoong bumabalik sa dati. Merong mga konting parang cells na namamatay at hindi na nabubuhay muli. Bihira na mabuhay yun muli. Merong nadadamage na feeling na kahit na makarecover kayo at magbalikan kayo sa parang dati, merong hindi na bumalik na kapraso. Tapos pag marami, paulit-ulit yung ganong proseso, ang laki-laki na pala nung namatay na pag-ibig sa'yo, hindi na bumalik hanggang nawala na ng gana sa'yo at ayaw ka na makita. At wala ka namang kamalay-malay na yung pala ang dahilan, ang iyong bunganga, ang iyong naging, ang walang katapusang mga demands, walang katapusang mga tanong, walang katapusang pangtatrap. So the wise person
will know when to speak and when not. And the wiser person will know what to talk about and what not to talk about. The wisest person will know na makiramdam na lang sa mga bagay na hindi dapat sinasabi ng bibig. So speak only when the time is right. And when is the right time? Yung open yung kausap mo. Open to discuss, hindi evasive, hindi galit, hindi pagod, hindi gutom. There's a time. Speak only when the ears are ready, willing, and able to listen. And that is about the ears of your kausap and also your own ears. Pag nakikipag-usap ka sa isang tao, lalo confrontational, lalo galit ka o meron kang issue, dapat pakinamdaman mo kung bukas yung tenga niya sa oras na yun. Kasi pag hindi, tatalbog lang yung mga salita mo, hindi papasok. Lalo ka naman magagalit. At mamaya, magagalit na rin siya. At hindi lang yun. Pag gusto mong kausapin na isang tao, dapat willing and ready and able siyang makinig. At ikaw din. Ready, willing, and able to listen. Kasi, paano kung hindi mo magustuhan ang sagot niya? Paano kung hindi ka handa sa sasabihin niya? Ano naman gagawin mo? Madadagdagan ng iyong galit. Madadagdagan ng iyong fury. Many people fall out of love because of the many little wars that go on. Na may isang laging nananalo, o may isang laging nakakainis, o may isang laging nakaka-phobia, nakakatakot ng kausap dahil painful lagi ang topic, o kaya ang kulit. Tapos, akala niya pagka nagkasundo na sila, nagkabati na sila, everything's back to normal. But there is something, a little something that dies. And if this process of communication doesn't stop, the entire thing could die. Or could slumber, could hibernate. Parang protective mechanism yan eh. Yung nagiging numb ka, nawawalan ka ng pakiramdam. Dahil ganun ang natural na ginagawa ng mga tao. To protect our feelings, to protect our emotions, to protect our sanity, we shut down. So, kung magsa-shutdown din lang ang kausap mo, know when to stop talking. And hindi lang know when as in time. Know when to give up an issue. When to give up an ideal or a fight or a project or something you like. Kasi kung lagi yung pagkakaguluhan yan, baka dapat i-give up mo na lang yung idea rather than give up the person na kausap mo. Kailangan wise ang tao. Let's learn from our mistakes and from the mistakes of others. Speak only when you would win hearts, not arguments. Ang goal ng pagsasalita, lalo yung pakikipagtalo, dapat ka hindi talo yan eh. Dapat kalmante ang mga tao, kalmado. Pero ang goal mo talaga is to win the heart of your kausap, not to win the argument. Hindi lang yung ma-prove mong tama ka, ma-prove mong mali siya. Hindi lang yung matrap mo siya kung sakaling may alam ka, gusto mo siyang i-entrap. Tatanungin mo pa ng mga tanong na nakakakulong, na pag sumagot siya, bigla mong ilalabas yung tamang sagot, nagsisinungaling pala siya. So i-embarrass mo siya. So pag i-embarrass na yan, magsisimula na yung maging defensive. Wala nang magandang usapan na kasunod. Speak not only to give vent to anger. Yes, nakakapagtanggal ng galit ang pagsasalita, lalo pagsasalita ng niloloob. Pero huwag ka lang magsasalita para magtanggal ng galit. Kasi pag tinanggal mo yung galit mo, ililipat mo yun sa kausap mo. Siya naman mamaya ang galit. James 1:19, My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Meron naman mga patient na sana pero naubos na yung patient dahil nga sa nagnag, ungot-ungot, dak-dak-dak-dak nitong isang partido. Proverbs 15:1, A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kailangan marunong tayong mag-handle ng gentle words. Magbigay ng gentle words para hindi ma-provoke ang ating kausap na lumabas din yung galit niya o ma-provoke siya magalit. Speak not only to satisfy the tongue. Kasi kung minsan ang katin niyang dila na yan, may gustong sabihin. Kung minsan meron ka pang hinandang line, yung talagang pag binagsak mo yung line na yan, parang bombang sasabog. Pero anong effect? Nakakatulong ba sa relasyon? O hindi? O very cinematic, very dramatic, ang ganda ng eksena mo. Pero ang effect,
nawala ang iyong minamahal, nawala ang pagmamahal niya sa iyo, nagkagalit kayo, panalo ka ba nun o talo? Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So remember, you speak para yung nakikinig mag-benefit, hindi para ikaw na nagsasalita ang mag-benefit, makamot mo lang ang katinang yung dila kahit na nagalit, nasaktan ang iyong kausap. Proverbs 13:3, those who guard their lips preserve their lives or their relationships, but those who speak rashly will come to ruin. Pagpadalos-dalos magsalita, tandaan, merong kasunod na destruction. Proverbs 17:28, even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Pagka nga tahimik ka, madalas ka pang mapagkamalang matalino. Pero yung daldal ng daldal, ibinibisto niya ang kanyang kababawan kasi sa dami ng sinasabi niya, ipinapahalukay na niya ang kaisip at kalooban, nalalaman tuloy na ay hanggang doon lang pala ang isip niya. And speak not only to perform. Huwag lang para to seize the moment and make a star of yourself. James 3:2, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in whatever they say is perfect, able to keep their whole body in check. Pero walang perfect, therefore we all stumble. The more you perform, the more you try to put up a show, the more risk of stumbling. Colossians 4:5-6. Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Isang marka ng malalim na tao, mahusay na tao, yung talagang magandang magbitaw ng salita at magandang pumili ng topic. Sa topic pa lang naman kasi kung minsan, mawawalan ka na ng gana sa tao. Yung ang topic niya, yun ang yun, paulit-ulit. Parang yung mga tao mahilig mag-text sa isa't isa. Yun ang tinetext. Yun at yun. Kaya kung minsan wala ka ng gana makipag-text. Kung pwede lang na lahat ng text niya sa'yo kahapon, i-cut-paste na lang niya, ipadala niya ulit today. Kasi the same lang. So ikaw, lahat ng sagot mo kahapon, i-cut-paste mo na rin. Kasi yun din lang ang sagot mo. Kasi yun lang ang topic niya. At pag gano'n ang conversation, lalo magkaiba kayo ng intelligence quotient. Lalo magkaiba ang inyong mentality. Lalo magkaiba ang paraan nyo ng pag-iisip. Siguradong isa sa inyo ay mawala ng gana o pareho kayo. Lalabas at lalabas yun. Napakahalaga to be a good conversationalist. Huwag lang basta may masabi. Maraming mga nonsense na sinasabi ang tao, hindi na kailangan sabihin. Isa na lang dyan, yung ingat. Kung gusto mo, kuminsan pag nakakatang pa ng ingat, gusto mong sagutan, siyempre, mag-iingat ako. Alam mo, hindi ako mag-iingat. Ba't kailangan mo sabihin sa akin yan? Pero actually, magandang intention ng nagsasabi ng ingat. Ang gusto lang niya sabihin, I care for you. Pero hindi ba tayo pwede mag-isip ng ibang paraan ng pagsasabi ng I care for you? Pwede bang sabihin na, baka mag-umulan, may dala ka bang payong? I care for you din yun. Pagka halimbawa, ang kausap mo ay magugutumin, lalo diabetic, pwede mo sabihin, may baon ka ba dyang kapraso makakain or snack? Kesa ingat. Lagi nilang ingat, nakakabor nang tanggapin yung ingat na yan. Kasi kung may tatlong kausap ka, lahat din sila sabay ingat. Parang gusto mo sabihin, bakit hindi ba ako mag-iingat kung di nyo sabihin? Meron pang, nagsuswimming ka o nagpapasyal ka, sasabihin, stay safe. Yung, para ba sinasabi mo na nagpapabayaba ako sa sarili ko, nagsuswimming ako, ibig sabihin, humahanap ako ng danger? I'm sure magandang intention na nagsasabi noon, pero hindi ba pwedeng sabihin ng ibang words, ibang paraan, kundi yun na lang ng yun, boring na tuloy matanggap. This is what we mean. Ngayon, may mga tao naman na siguro yung level of kind of thinking nila, yung mentality nila, hindi nila napapansin na boring yun, nag-enjoy pa sila. Pero merong mga nakakapansin na boring yun. May mga nawawala na ng gana. And if you like to keep these people in your circle of conversations, kailangan marunong ka makipag-usap. Kailangan i-calibrate mo rin yung mga level ng pag-uusapan, yung topic, hindi yun na lang ng yun. That is, if you value people, if you value your relationship with them, and you like to use speech or communication tools
to enhance your relationship, not to destroy it. Speak not only to wow the third-party audience. Meron naman kasi, nagsasalita, yung sinasabi na matatanda na, sa kalabaw ang hataw, sa kabayo ang latay. In other words, kausap kita, may sinasabi ko sa iyo, but this is not really for your consumption, but for the consumption of those who are listening nearby. Yung mga nakikiusyoso, nakikidinig sa audience. And in that case, nababaliwala yung pagkatao ng kausap kasi ginagawa mo lang siyang parang patalbugan ng sinasabi mo para marinig ng iba. Don't speak that way and don't speak to people that way and with that kind of agenda. Proverbs 10:32, the lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse. Proverbs 20 verse 3, it is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So, nakararangal daw na bagay na umiwas sa pagtatalo, sa away, sa conflict, pero ang hangal, mabilis makipag-away. Kasi pag may nadinig ka kuminsan na parang pwede mong gamitin at palakihin na gulo, kung matalino ka, palalampasin mo na lang eh. Pero kung mapag-away ka, kulang ka sa necessary intelligence, gagamitin mo pa yon, babalikan mo pa, ire-repeat mo pa, pero anong bunga? Gulo, away, is that really what you want? Proverbs 10:6, blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked. At ang wickedness dyan, hindi lang yung outright murders, hindi lang yung outright violence, yung nakakasakit ka rin ng damdamin o nakakasira ka ng samahan. Speak not only to display power. Proverbs 11:9, with their mouths the godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape. Speak not only to defeat the enemy, but to turn him or her into a friend. And what we mean here by enemy is not exactly enemy, but speak not only to defeat whoever you like to defeat, but to turn that person into a friend. Not to win a discussion, but to win a heart. And sometimes, keeping silent is the best way to win hearts. Kung well-timed silence, meron naman mga silence, lalo silence ng mga wives, silence ng mga girlfriends, na nakakainis na silence. Kasi maktol na yung silence. Tinatanong mo, ayaw sumagot. Kinakausap mo, ayaw mag-react. Hindi yun ang magandang silence kasi mas nakaka-provoke ng anger yung ganong silence, yung silence na drama. Proverbs 18:21, the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So, nakakamatay o nakakabuhay ang salita at yung maiibigin sa buhay, pag-iingatan ng kanilang salita. Kasi ang itinatanim inaani, pag itinanim na yung salita ay pangit, pangit ang ani. Pag maganda ang tanim, maganda ang bunga. Proverbs 15:4, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. And remember, sa usapan, sa discussion, people who lose their temper usually lose. Ang napipikon, ang nagagalit, talo. Do not speak only to win the battle, but lose the war. Nanalo ka nga, pero lumayo naman ang loob sa'yo, nagalit, nagtampo, di talo ka rin. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Huwag papatol sa galit, huwag magalit din. Sa violent, huwag magalit din. Sa nagsasalita ng masakit, huwag magsalita din ng masakit. Huwag patulan. Kasi pag pinatulan mo, di tabla na lang kayo, pareho na kayo. Wala ka ng moral upper ground. Or wala ka ng moral higher ground. Proverbs 10:19, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Mahirap kasi pagsisihan ng mga nasabi mo na, lalo't masakit. Kahit pa totoo, lalo nga't totoo, mas masakit. Kaya nag-iingat ang taong matalino. So lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng communication dynamics na ito na ating sinariwa, apply sa partner
sa kapamilya, sa kaibigan, maging sa kaaway. Kung minsan kaaway mo na, pero sa ganda ng iyong salita, naging magkaibigan kayo. Apply sa kapwa-tao. Speak to bless. Speak to be blessed. Yan ang dahilan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng dila para makabless tayo sa kapwa at dahil doon, mabless din tayo. Hanapan ang application. Huwag maging defensive. Ngayon, narinig ang mga ganitong bagay. Yung mga tinatamaan, syempre umaaray. Pero huwag magalit. Pasalamat at tinamaan. Kasi ang mga salita ng Diyos, pag tumatama sa atin, it is for our correction, for our improvement, for the betterment not only of us, but of people around us and our relationships with them. So gawin nating regalo. Kung anumang okasyon, iregalo natin, lalo sa mga mahal natin sa buhay, ang seasoned and delicious speech. Pag-isip-isipan, pagbulay-bulayan at i-apply. Lalong-lalo ngayon sa multimedia, lalong-lalo sa social media, sa lahat ng uri ng media, ang dali-daling manakit. Isang pindot mo lang ng button, send na. Ang dali-dali rin naman, syempre, magpaligaya. Gumawa tayo ng mas mainam, mas mabuti. And remember, yung ating kausap, huwag nating i-provoke na lumabas yung mabangis na hayop na nasa loob ng kanyang puso. Ang palabasin natin, yung maamong anghel. With good speech, we can do that. God bless us all.